Matagumpay ang acting workshop na pinagdaanan nila ni Bobby. Iyon ang konklusyon ni Francisca dahil naging napakadali na sa kanila ang kasunod na 7 araw na shooting. Hindi niya talaga maubos maisip na natapos nila ang isang pelikula sa loob lang ng 1 linggo. Light romantic comedy lang naman kasi iyon paliwanag ni Alice. Parang mga pang-TV nga lang na pelikula na mas pinalamnan at pinahaba. Ang mahalaga rito ay iyong super kilig ang kwento at ganoon na ganoon ang dating ninyo ni Bobby sa screen. Kung sa bagay, totoo. Siya nga mismo kinikilig habang nagsushooting sila. Hindi kasi nalalayo sa sarili niyang pantasya ang kwentong iyon. Para tuloy siyang naengkanto at napasok sa mundo ng kanyang pantasya. Ang pelikula nila'y pinamagatang Cindy, My Love. At sa mismong poster pa lang ay halatang halata na agad na inaayon iyon sa fairy tale na Cinderella. Mukhang modernong prinsipe si Bobby sa ayos at galak. Gusgusi naman si Francesca at may isang mataray na madrasta at 2 maaarting stepsisters sa background. Ang ipinangalan pa kay Bobby sa pelikula ay William Principe, halaw sa anak ni Princess Diana na si Prince William. Heredero ng mayamang angkan si William at hinahabol ng maraming babae. Pero suplado ito at mayabang. Inis ito sa mga babaeng naghahabol. Si Francisca ay si Cindy Rosal, anak sa labas ng isang yumaong negosyante. Kupkup siya ng biyuda nito na may 2 ring anak mula sa unang asawa. Hindi siya mapaalis ng madrasta dahil nakasaad sa testamento ng kanyang ama na may karapatan siyang tumira sa mansyon at tumanggap ng regular na allowance. Pero dahil palugi na ang naiwang negosyo ng yumao, ay kakarampot na ang allowance na natatanggap ng dalaga. Ginagawa pa siyang alila sa mansyon. Kabilang ang 2 niyang stepsisters sa mga babaeng naghahabol kay William at kinamumuhian naman nito. Sa kabila ng pagmamalabis ng mga stepsisters niya sa kanya, ay nakikisimpatya pa rin si Cindy sa mga ito sa harap ng hayagang pang-iinsulto ni William. Nayayabangan siya sa mayamang binata. Pero syempre, nang makita ni William si Cindy ay na-inlove ang binata sa dalaga. Si Cindy naman ang hindi makapaniwala. Inakala niya bahagi lang iyon ng kalupitan ni William Principe na nahamon lang ito sa pang-iisnab niya. Nabalak lang siyang paglaruan ng mayamang spoiled brat. Kalakhan ng pelikula ay umiikot sa pagtangka ng supladong heredero na mapaibig ang mailap na dalaga. Sa wakas, tulad ng inaasahan ng lahat, ay magkakatuluyan din ang dalawa. Gasgas na ang kwento. Nagawa na ng ilang bisis kahit noong kapanganahunan pa ni Susan Roses, Rosemary, Norat Bilma at naging Nina Maricel at Judy Ann. Pero hindi pa rin nalalaos ang kilig na dala ng bawat bersyong ginagawang pelikula. Simple lang naman kasi ang hinahanap ng mga manunood. Kahit ordinaryo na kwento, basta't makinis at maayos ang pagkakagawa. Kahit parang fairy tale, basta't sa loob ng 2 oras sa madilim na sinihan ay maging kapani-paniwala at ang pangunahing sangkap para mangyari iyon ay ang nakakakilig na chemistry sa pagitan ng magka-love team.
na ayon sa lahat ng nakapanood ng exclusive media preview ng Cindy My Love ay malakas na malakas ang dating sa pelikulang iyon. Nagpalakpakan pa nga ang mga kolumnista at reporter na naroon pagkatapos ng huling eksena ni Bobby at Francesca. Kung alam lang nilang kamuntik na siyang himatayin ng kunan ang eksenang iyon. Gabi. May party sa mansyon ng prinsipe. Litong nagtatakbo si Cindy sa masalimuot na mga pasilyo ng malaking bahay. Parang nawawala. Naghahanap ng malalabasan. Pagliko niya sa isang pasilyo, bigla siyang hinablot sa braso ng nakangiting si William. "Huli ka," sabi nito. "Bitiwan mo ako," pagpupumiglas ng dalaga. "Bakit kita bibitiwan?" Parang nakakalukong sagot ni William. "You're intruding into my home. Nasa garden ang party pero narito ka sa loob ng bahay. Pwede kitang ipakulong dahil doon." "Alam mong hindi totoo yan," asik ni Cindy. "Kasama ako ng bisita ninyo. Nawala lang ako kaya ako napadpad dito. Nakakahilo itong bahay ninyo." "Tumatakas ka kasi sa akin," parang panunumbat ni William. "Dahil gusto mo akong ipahiya sa mga tao sa labas?" Galit na sagot ni Cindy. "Alam naman ng lahat na alalay lang ako ni Bella at Rose. Pagkatapos gusto mo akong isayaw ng waltz sa gitna ng dance floor. Sobra kang maka-insulto." "Paano namang naging insulto iyon?" tanong ni William. "Akala ko it would be an honor." "Huwag mo akong itulad sa mga babaeng nagkakandarapa sa iyo," buska ni Cindy. "Ibang-iba ka naman talaga sa kanila," seryosong sagot ni William. "Ang habol nila yaman ng pamilya prinsipe, pero ikaw, ako ang gusto mo. Ako mismo, ako lang." "Napakayabang mo," nagpupumiglas uli na tanggi ni Cindy. Lalong humigpit ang pagkakahawak ni William sa kanya. Kinabig pa siyang lalo ng palapit dito. "Bakit natatakot kang umamin?" tanong nito. "Pareho lang naman tayo ng nararamdaman. Mahal na mahal kita, Cindy. Mahal mo rin ako, hindi ba?" "Nagpapakipot ka lang." Sampal ang isinagot ng dalaga, malakas. Pero pareho silang nabigla, natigilan. Bumakas ang pagsisisi sa mukha ni Cindy. Muling umakyat ang kanyang palad para haplusin ang pisnging kanyang nasaktan. I'm sorry," bulong niya. Pumatong ang kamay ni William sa kanyang palad. Ikinulong iyon ng nakadikit sa sariling pisngi. "Sulit nang masaktan ako kung iyon ang paraan para malaman ko ang totoo," sagot nito. Bumitiw ang isa pang kamay nito sa kanyang braso para siya naman ang haplusin sa pisngi. Nagkatitigan sila. Nangusap ang mga mata. "I love you," bulong ni William. "I love you," sagot ni Cindy. Kinabig pa siyang lalo ng binata. Palapit na ng palapit ang mga labi nito sa mga labi niya. Kumunot ang noo ng dalaga. Pagkatapos ay napasinghap ito sa pagkabigla ng ganap na magdikit ang kanilang mga labi. Sansaglit lang naman, agad ding umatras si William. Pero kaunti lang. Sapat lang para muli silang magkatinginan. At sa pamamagitang uli ng mga mata nito'y parang humingi ng paghintulot ang binata. Kaya nang muli nitong hagkan ang sinisinta ay nagparaya na si Cindy. Fresh frame. The end. Ang totoo niyon ay talagang nabigla si Francesca nang hagkan siya ni Bobby.
Wala naman kasi sa usapan ang halik. Nataranta siya, nasyak pa nga yata. Paano'y hindi pa siya nahahagkan sa buong buhay niya. At si Bobby pa man din ang gumawa niyon. Ang kanyang first kiss. Pero dahil nga siguro si Bobby iyon, kaya ganoon ang naging reaksyon niya. Sa halip na pumalag ay nagparaya. At pakiramdam nga niya'y hihimatayin na siya sa mga sandaling iyon dahil sa kilig. "Kat!" sigaw ni Derek Kaloy. Agad naman siyang binitiwan ni Bobby. Pagdilat niya'y nakatunghay ito sa kanya na puno ng pag-aalala. "Huwag kang magagalit," sabi agad nito. Utos ni Derek yun. Nakalapit naman agad sa kanila ang direktor. "Huwag kang magagalit kay Bobby, Francesca," sabi rin nito. "Ako ang nagdesisyong huwag ipaalam sa iyo ang kissing scene na iyon. Ayoko kasing makokonsyus ka sa simula ng eksena. Gusto kong makuha ang natural na reaksyon mo." "Natakot nga ako na baka masampal mo ako uli," sabi ni Bobby. "At iyong totohanang sampal na talaga." Nakatulala si Francesca pero namula siya sa huling tinuran ng binata. Paano'y parang nabisto tuloy siya dahil kung nagkataong ibang aktor ang kaeksinan niya'y talaga namang sampal ang aabutin nito sa kanya sa ganoong pangyayari. Bakit kay Bobby ay nagparaya siya? "Nabigla ako," pagdadahilan niya. "Hindi ko na alam ang gagawin ko. Tama ang instinct ko." Tuwang-tuwa na sabi ni Derek Kaloy. "Malaki ang tiwala mo sa club team mo kaya sumunod ka sa lead niya kahit na hindi natin napag-usapan iyon." Lumabas tuloy na mas spontaneous ang eksena, mas totoo at mas nakakakilig. "I'm sorry," sabi uli ni Bobby sa kanya. "Okay ka na ba?" Lumunok siya at pilit na tumango. Okay na," sagot niya. Kahit kinukuryente pa pati ang kanyang mga talampakan. Mabilis na uminit ang tambalang Francesca Fortuna, Bobby Balzon. Agad silang itinampok ng mga kolumnista at reporter na nakapanood ng media preview sa mga artikulo, kolum at show ng mga ito. Kabi-kabila ang pangungumbida sa kanila na mag-guest sa radyo at telebisyon. Sunod-sunod ang mga interview. Siyempre pa, sa ganda ng publicity ay pumutok sa takilya ang Cindy My Love. Kahit wala pang pagbabatayan, ang mga manunood ay sumugal ang mga ito ng pambili ng tiket sa sinihan para mapurbahan ang pinakabagong love team sa show business. Hindi naman nabigo ang mga manunood kung ibabatay lang sa mga tiliang narinig sa loob ng sinihan sa bawat palabas ng pelikula ay masasabing may bago na ngang prinsipe at prinsesa ang box office. Lahat ng ini-interview paglabas ng sinihan ay nagpahayag ng paghanga kina Francesca at Bobby. Marami ang nagpahayag ng interes na magtayo ng fan club. Kahit inihanda na tayo ni Nawodsi sa pangyayaring ganito, iba pala kapag totohanan na pagtatapat ni Francesca sa kapariha. Nakakatuwa na nakakatakot. Pakiramdam ko ibang tao yung Francesca Fortuna na tinitilian ng mga fans. Okay lang yun, sagot ni Bobby. That's healthy. Kailangan din talaga nating dumistansya ng kaunti sa nangyayari. Kung hindi, baka masyadong lumaki ang ulo natin. Tandaan mo, trabaho lang ito. Ibibigay natin sa kanila ang lahat ng ating makakaya sa pelikula, pero hindi kasama roon ang ating pagkatao at kaluluwa.
Kailangang magtira tayo ng personal space para sa ating mga sarili. Mabuti na lang napapagpayuhan mo ako, sabi ng dalaga. Kayo ni na Alice at Woodsy. Kung hindi, baka maluka ako sa bagong mundong ito. I'll always be here for you. Alam mo yan, pangako ng katambal. At lagi naman iyong napapatunayan ni Francesca. Hindi pa nangyayaring kinakailangan niya si Bobby at wala ito sa tabi niya. Sinusundo at inihahatid pa siya rito sa sariling van sa bawat pag-guest nila sa anumang show o sa kanilang kahit na anong lakad nila bilang magka-love team. Halos nababaliwala na nga tuloy ang van na paggamit sa kanya ng Grande. Sa mga tipping, ipinagbabaon siya rito ng espesyal na pagkain at inumin kahit na may pagkain naman sa seat. Sa mga interview, lagi itong nakaalalay sa kanya. Sinasalo ang mga mainintrigang katanungan. Hindi siya hinahayaang magipit o maisahan. How would you rate Bobby as a partner in your love team? Tanong sa kanya ng isang reporter. He is perfect. Makatotohanan niyang sagot. Wala na akong mahihiling pa. Pero ang totoo niyon, may isang bagay na gustong-gusto sana niyang hilingin sa Diyos. Iyong liligawan siya ni Bobby. Sa kabila kasi ng lahat ng kabutihang ipinakikita sa kanya ng binata, ni minsan ay wala itong ginawang masasabi niyang hayagang panliligaw. Hindi tuloy niya malaman kung gusto rin siya nito o kung sadyang mabait lang ito at maaasikaso. The perfect gentleman. Sa mga interview, madalas itong tanungin kung nanliligaw ba sa kanya. Ayaw ni Woodsy at ni Boss Bernie ng ganyan. Nakangiting sagot lagi ng binata. Kasi simula pa lang ng career namin, kailangang mag-concentrate muna kami sa trabaho. Total naman, magkasama kami araw-araw. Ano pa ba ang hahanapin ko? Baka naman mag-MU na kayo, tanong ng iba. Talagang malalim ang understanding namin ni Francesca sa isa't isa, sagot naman ni Bobby. Gusto sana niyang hilingin sa Diyos na ilinaw na ni Bobby sa kanya ang tunay na nararamdaman nito. Sa kabilang banday, ayaw din niyang malaman ang totoo. Paano nga kasi kung hindi naman siya mahal ng katambal? Mas gusto na niyang manatiling nangangarap habang nag-i-enjoy sa piling ni Bobby. Sinundan agad ng Grande Films ang Cindy My Love. Hindi lang isa, kundi 3 magkasunod na pelikula. Pareho pa rin ang formula, magkakaiba lang syempre ang kwento. At bawat isa ay mas lalo pang hinigpitan ang kita ng sinundan. Dumami pang lalo ang kanilang fans, bata, matanda, babae, lalaki, pards at bakla. Tumindi rin ang intriga. Nakalkal ang tungkol sa pamilya ni Francesca at ang tungkol sa away nila ng mga lolo't lola niya. Pati ba naman yun? Angal niya kay Bobby. Talagang maghahanap ng alingas-ngas ang mga iyan, sagot nito. Paano mo ba gustong sagutin? Susuportahan kita. Magsasabi lang ako ng totoo, pasya ng dalaga. Yun nga ang ginawa niya. Inihayag na niya ang lahat magmula sa paghihiwalay ng kanyang mga magulang, sa pagkakaroon na ng mga ito sa kanya-kanyang pamilya, sa paglaki niya sa Cebu sa piling ng mga lolo't lola at ang pag-ayaw ng mga ito sa kanyang pag-aartista. Pero hindi niya idiniin ang dalawang matanda. Wala siyang sinabi tungkol sa sobrang kahigpitan ng mga ito sa kanya. Sa ginawang pagdudumina ng lolo niya sa kanya. Nagawa mong suwayin ang kagustuhan ng iyong lolo't lola para lang ituloy ang pag-artista? Parang pang-aakusa ng isang reporter sa kanya.
kahit sila ang nagpalaki sa iyo? Nasa edad na ako noong magpasya akong mag-artista, kalmadong sagot ni Francesca. Bago nangyari iyon, napagbigyan ko na sila sa gusto nilang pagtulong ko sa real estate company ng pamilya. Hindi naman ako irreplaceable doon. Ang totoo nga niyan, hindi naman ako naging effective bilang real estate agent dahil hindi ko nga talaga hilig yun. Palagay ko, karapatan ko ring tahakin ang sarili kong landas sa buhay. Ganoon din naman ang kikilalanin kung karapatan ng mga magiging anak ko balang araw. Hindi sila kailangang manatiling nakakabit sa saya ko. Nakaalalay lamang si Bobby kay Francesca hanggang matapos ang interview. At ilang araw ang nakalipas, naayos din ni Francesca ang kanyang buong pamilya. Nagkaayos sila ng mami at daddy niya at ang dalawang matanda, ang kanyang lolo at lola. Ano kaya ang mangyayari sa pagtatambal ni na Bobby at Francesca sa mga pelikula na mga love story? Mga ka-lovely, hintayin ninyo ang susunod na kabanata sa kwentong ito na magpapaantig sa inyong mga puso. At huwag kalimutang mag-like, share, comment sa ating video. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick ng bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. At sa mga nais magpa-shoutout, mag-iwan lamang kayo ng comment sa comment section. Shout out kay Edita Pabinis. Shout out kay Jolie Grace Vicentidad. Shout out kay Orlando family. Shout out kay Kidney Warrior. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, ito ang inyong Ate Lovely. God bless and more power.